Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Sumakay si Zoraya ng elevator, pababa ng building, pero sa kasamaang palad ay nahabol siya ni Riker. Niyakap siya nito sa kabila na hindi niya mapakalmang sarili. Nakaramdam siya ng sarap sa yakap ng asawa, pero sariwa pa rin ang sakit. Nasaktan siya sa ginawa ni Riker, pero unti-unting kinain siya ng konsensya nang maisip na kung niloko at pinagtaksilan man siya nito, nararapat lang din iyon sa kanya, hindi ba? Pagkatapos ng lahat, siya pa rin ang unang gumawa niyon kay Riker. Masama ang kanyang naramdaman, pero pakiramdam niya ay lalong sumama iyon nang mapansin nag-uumpisa na namang dumiklap ang ilaw ng elevator. She felt a sense of deja vu. Ganoong-ganoon din ang naging eksena nang siyang humabol noon kay Riker sa elevator. At tama nga ang naghihinala niya sa maaring mangyari. The elevator got stuck. Sumpa na yata iyon sa kanila ni Riker kapag nagkakaroon sila ng pag-aaway. Nagdidim ang ilaw. Napayakap na siya kay Riker dahil sa nangyari. Pero kasabay niyon ay napaiyak na siya. Hush, Zora, calm down. Hinagod ni Riker ang kanyang likod. This elevator is really playing a trick on us. I'm scared, Riker. Kung dahil sa sitwasyon nila ngayon o dahil sa maaring mangyari sa kanilang relasyon, hindi maipaliwanag ni Zoraya. It's okay. We're going to be alright. Siguro, ay ginusto na rin ng tadhana na mas stuck tayo rito dahil kailangan talaga nating mag-usap. You shouldn't run away from me. Nasaktan ako. It's so hard to bear the pain that I just want an escape from it. I want to escape from you. Tumango-tango ang asawa. I understand, pero hayaan mo ako magpaliwanag. Hindi ko gusto nagagalit ka ng ganyan sa akin. I should hate you, Riker. Pero kagaya ng sinabi mo sa akin, nang malaman mo na nasasaktan ako, nararapat din naman sa akin ang lahat ng sakit na ito, hindi ba? Zora, akong una ng loko sa'yo. Akong una nagtaksel. Kung binabawian mo naman ako ngayon, I deserved it. Lahat ng sakit, I deserve it. I deserve all the pain. Huwag mong isipin yun, Zora. I'm sorry. I'm sorry na nagawa kong sabihin sa'yo ang mga salitang iyon noon. Masyado akong kinain ng galit ko sa'yo. Hindi ka nararapat para sa sakit. Hindi rin nararapat na masaktan ka ng ganito. Hindi ko intensyon yun at hindi rin iyon ang nangyari. Mali ka nang iniisip mo. I can't help it. I feel so neglected. Masaya man ako sa Tagaytay, pero hindi ko maiwas sa makaramdam ng kakaiba nitong mga nakaraang araw na ayaw mo naman na makinig sa akin. Alam ko nahihirapan ka rin sa paulit-ulit na pag-uwi sa bagong bahay natin. Tapos ngayon, malalaman ko na ilang beses ka nang pinupuntahan ng babaeng iyon dito. I feel so betrayed. Hindi mo sinabi sa akin iyon. Pakiramdam ko ay nagsinungaling ka. I want you to be in our home. Gusto ko rin na umuwi ka doon dahil sa mga sinabi kong dahilan kaya binili ko ang bahay na iyon. Kahit mahirap para sa akin, pinipilit ko dahil pagdating ko roon ay worth it ang lahat. And the reason I didn't tell you about Jem is because I didn't want you to worry. Ilang beses na nga niya akong binabalikan, but I resisted her advices. Sa totoo lang, pinababan ko na siya sa kumpanya, kaya hindi ko lang alam kung bakit siya nakapasok ngayon. Isa pa, hindi ko siya gusto. Kung ano man ang nangyari, nakaraan na iyon. Naniwala agad si Zoraya dahil ramdam niya ang sincerity ni Riker sa bawat salita nito. Pero hindi ibig sabihin niyon ay nawala na lahat ng takot niya. I know her, Riker, and I'm scared of her. Siyang unang babaeng ipinalit mo sa akin. 2 linggo pagkatapos natin maghiwalay. Kumunot ang noo ni Riker. Paano mo siya nakilala? Hindi ko siya kailanman na-recognize bilang naging girlfriend ko. Sa pagkakaalam ko rin, ay walang kahit anong magazine o society newspaper ang nag-publish tungkol sa naging kaugnayan ko sa kanya. Isama pa na ilang beses lang din naman kami na nagkasama hanggang sa guluhin niya ako ngayon. Nahuli ko kayo, Riker. Ikinuwento niya ang nakita eksena noon sa apartment nito. Binalikan mo ko? Tila may bumara sa lalamunan ni Riker nang sabihin iyon. I feel so guilty, Riker. Masyado rin ako nag-impulsive. Alam ko na parang may mali sa relasyon natin noon, pero hindi ko dapat ginawa yun.
You were good for me. Napapasaya mo rin naman ako. But when Cyrus came along, I thought I was happier with him. Pero false alarm lang pala iyon. I think what I felt was flattered that a guy like him approached me. Sino ba ang hindi? She was every girl's dream. Isa rin ako sa mga nagkakagusto sa kanya. Pero nang subukan ko ang relasyon namin, hindi ako mapakali. Naisip ko na guilty lang ako sa ginawa ko, pero nararamdaman ko na hindi lang iyon. Pakiramdam ko ay hinahanap-hanap kita. Gusto kong makita ang mukha mo sa mukha ni Cyrus. And when I saw you in your apartment with that girl, nasaktan ako ng husto. Kung hindi kita mahal noon, bakit ko mararamdaman ang sakit na iyon? Minahal kita, Riker. Hindi ko lang siguro napagtanto iyon dahil masyado ako nasanay sa'yo. Bata pa lang tayo ay magkasama na tayo. Alam ko na secure ako sa'yo. Secure din ako sa relasyon natin. Napakatagal na ng pinagsamahan natin na pakiramdam ko wala na nagbabago. Siguro ay kinailangan ko ng space at naibigay iyon na dumating si Cyrus sa buhay ko. Pero naging gulo naman iyon, nakaramdam na kakaibang puso ko na ipinagkamali ko na ng pag-ibig. Lumalakas lang ang tibok ng puso ko kapag kasama siya dahil proud ako na pinili niya ako. Sa dinami-rami ng babae, napansin niya ako. Gusto ko ang naramdaman ko, pero hindi rin iyon nagtagal, lalo na nag-uumpisa na akong kainin ng guilt sa ginawa ko sa'yo. At nang makita kita na may kasamang iba, nasaktan ako. Kung hindi kita minahal, tama ba na masaktan ako? Nasaktan din naman ako na magkahiwalay kami ni Cyrus, pero na makasama kita, nang malaman ko ang lahat ng pumayag ka na makipagbalikan sa akin, na wala ang sakit. Hindi ko na nga siya naisip. Nang maghiwalay kami, mas naisip ko pa ang panghihinayang tungkol sa'yo kaysa sa sakit na ginawa niya sa akin. Pero nang magkahiwalay tayo, ibang sakit. Dala-dala ko iyon sa mga nakalipas sa taon. Hindi yun nawala. Palagi ako nanghihinayang. I guess, nangyari sa akin ang katagana. You'll never know what you had until you lose it. I took you for granted, Riker. Naging isang malaki pagkakamali iyon para sa akin. May nararamdaman din naman akong kakaiba sa'yo noon. Pero dahil palagi kong iniisip na may mali sa relasyon natin, hindi ko maamin iyon. Hindi kita masisisi kung naramdaman mo na may mali sa relasyon natin. Sa una pa lang naman talaga ay mali na iyon. You were used as a bargaining chip to pay off the debt of your father. Siguro ay iniisip mo na para ipinilit tayo sa isa't isa. Tumango si Zoraya sa sinabi ni Riker. Ganoon nga nararamdaman niya. Palagi na lang nilang sinasabi sa akin na makakabuti para sa akin kaya ayos lang. Pero hindi man lang nila ako binigyan ng kalayaan para isipin na hindi lang naman talaga iyon ang makukuha ko. Hindi man lang nila ako binigyan ng kalayaan na magmahal. Kaya na makita ko si Cyrus, inisip ko na iyon ang pagkakataon ko. Pero isang false alarm lang ang lahat. Isang pagkakamali dahil sa kabila na akin na pagtagumpayan, hindi ko magawa maging masaya sa piling niya. Hindi ako naging masaya sa piling niya dahil alam ko na hindi ka masaya. Ayaw ko ng ganoon. Ayaw ko nasasaktan ka. Hindi ba at ganoon ang nagmamahal? Pero late ko na na-realize iyon. Ginulat ako na mga ipinagtapat mo sa akin. Pero masaya ako. Kaya lang, may hindi ako maintindihan. Kung minahal mo ako noon at napagtanto mo rin naman iyon, bakit patuloy ka pa rin na nakipagrelasyon kay Cyrus? I was wrong about that too. I made a mistake. Pero mas pinili ko na panindigan iyon sa pagbabakasakali na naging huli na rin naman ang pagkakarealize ko niyon. Nakipagbalikan uli ako kay Cyrus at dahil mahal niya ako, tinanggap niya ulit ako. I guess, isa rin na dahilan kung bakit pinanindigan ko na lang ang pagkakamali ko dahil nagawa ko na rin naman iyon. Kung malungkot man ako, nararapat lang din iyon sa akin. Alam ko rin na maging mahirap para sa iyo ang pakikipagbalikan sa akin, lalo na at nakita ko na naging masaya ka. Nagkaroon ka ng iba't ibang girlfriends at you're wrong, hindi ako naging masaya sa piling nila. Kaya nga ilang beses ako nakapagpalit ng girlfriend ay dahil na rin hindi ako makontento. Hindi ko lubusang maging masaya dahil hindi ikaw ang babaeng iyon. You made a lot of mistakes, Zoraya. I know I should blame you but I don't want to. Lahat naman ng tao ay nagkakamali. Ako rin ay nagkamali. Basta na lang kita pinakawalan sa piling ni Zoraya. Hindi ko dapat basta na lang ginawa iyon dahil kapag nagmahal ka, you should learn to fight for it. You shouldn't just give up. Pero hindi mo lang naman ako gusto masaktan pa noon kaya ginawa mo iyon. Tama ka. At ganoon din naman ako ngayon. Hindi ko rin gusto na nasasaktan ka kaya kinailangan ko magpaliwanag sa iyo ngayon.
Pero sa tingin ko, ay ako yata ang may kailangan ng paliwanag mula sa'yo. What took you so long to explain that to me? Dahil natakot ako, isama pa na naguguluhan din ako sa nararamdaman ko. Tama ba iyon? Alam ko rin na mahirap intindihin at natatakot ako na baka hindi mo rin maintindihan yun. Pero lahat na ipiniliwanag ko sa'yo ngayon, totoo yun, Riker. I loved you then, and I love you still. Hinawakan ni Riker ang pisngi niya. And I love you too. Napakorap si Zoraya sa narinig. You still do? Narinig niya ang tawa ni Riker. What a silly question. I'm sorry, nagulat lang ako. I've been hoping you'd say those words to me for so long, Riker. At pinoproblema ba yun? Hinihintay lang naman kitang sabihin din ang mga salitang yun. Kumunot ang noon niya. What? Pinisil ni Riker ang ilong niya. Kagaya mo, natatakot din ako. Mahal pa rin kita, Zoraya. Pero gusto kong makasiguro na ganoon din ang nararamdaman mo sa akin. Kaya hindi ko pa rin binibitawan ang mga makapangyarihan na salitang yon. Oh, hindi ako aware na hindi ko pa pala nasasabi yun sa'yo. Gustong pukpukin ni Zoraya ang ulo dahil nirereklamo niya sa loob-loob iyon. Samantalang siya rin naman pala ang may kasalanan. Pero nararamdaman ko rin na mahal mo ko, kaya hindi ko nalang binabanggit. Nag-iba ka ng husto mula nang ikasal tayo. You became caring. Nararamdaman ko na ngayon na pinahahalagahan mo ako kaysa sa dati kaya secured na ako. Ganoon din ako, kaya pinili ko na lang na huwag sabihin ng mga iyon. Pinili ko na lang na makontento, but the feeling is overwhelming now. Mukhang mas magugustuhan ko yata na maging demanding kung ganito kasarap ang mararamdaman ko. I am more than content now that I'm really secure in your love. Hinalikan ni Riker ang tuktok ng ulo niya. Isinunod nito ang kanyang noo, pababa sa mga labi niya. She found it really sweet. Gumana pakiramdam niya. I love you beyond the bounds of my own intelligence and sanity, as I can forgive you and still love you despite what you did to me. All you have to do is stand in front of me and I meet every time. Ganyan ka ka-effective sa akin at ikinatatakot ko iyon. Kaya palagi kong pinipili na lumayo noon. Natakot ako na bumigay agad, kaya pinilit ko na baliwalain ka. But I can't. I love you too much to ignore you forever. And I don't deserve the kind of loneliness I feel whenever I avoid you, which is why I chose to just give in. Isama pa na nakita ko rin naman na nagbago ka na. That's already okay for me. Zoraya knew she did not deserve this kind of love, but she still had a lifetime to prove to him that she deserved and was worthy of his love. Ipinapangako niya na gagawin ang lahat para bumawi sa pagkukulang kay Riker. I'll cherish your love forever. I will love you forever. I will take care of you. I will. Napatigal si Zoraya sa huling pangungusap na sinabi. Naalala niya ang dahilan kung bakit nga pala siya nagpunta sa opisina ng asawa. Oh God! Namutla rin siya sa isipin na pinagod niya ito ng husto dahil sa tantrums niya. What? What's wrong? You're not feeling well and itinaas ni Zoraya ang kamay niya para tignan ang kondisyon ng init ng katawan ni Riker. Hindi naman ito mainit, pero hindi pa rin niya maiwasang mag-guilty. Hindi dapat kita pinagod. Aalagaan kita, hindi ba? Ipinapangako ko pa lang yan sa'yo pagkatapos hindi ko na agad na panindigan. I feel so horrible. Tumawa si Riker sa reaksyon niya. Relax. Ayos na ako ngayon. Hindi mo ba ako nakita sa couch kanina when you called me? I really felt so bad. Binaliwala ko ang tawag mo. Pero sa totoo lang, ay hindi naman talaga. Ilang minuto, pagkatapos ng tawag mo ay bumigay na ako. Nagpahinga ako sa couch. May problema man, pero naisip ko na lalo siguro magkakaproblema kung hahayaan ko na magtrabaho gayong masama pakiramdam ko. Naisip din kita. Alam ko rin naman kasi na magagalit ka kapag umuwi ako ng masama pa rin ang pakiramdam. Kaya iniisip ko na unahin din ang sarili ko paminsan-minsan. Hindi ko rin namalaya na sa pagtulog ko ay pumasok si Jem. I guess, sinadya niya talaga na lunchtime para walang sekretarya ko, para harangin man siya dahil nagawa niyang takasan ng mga bodyguard. Are you sure you really felt better now? Ngumisi si Riker. Hindi pa pala. Kinulang pa pala ako sa uminom ng gamot. Napataas ng isang kilay si Zoraya. You mean, you and your sweet lips are my cure, the sweetest medicine for every disease. Wika nito, saka hinalikan uli siya sa mga labi. At kagaya na ipinangako sa sarili, papatunayan ni Zoraya na gagawin ang lahat para bumawi. She kissed him back with the same intensity. Hindi na nila namalay ni Riker kung gaano katagal ang paghahalikan nila.
Hindi na rin nila alintana kung hanggang kailan sila mai-stuck sa elevator na iyon. Pero baliwala na muna kay Zoraya iyon. Hindi na siya natatakot dahil alam na nasa tabi niya ang asawa. Masasabi niya ngayon na maayos ng lahat sa pagitan nila. She felt secure and safe with Riker. In his arms, she was finally home. 2 linggo ang muling nakalipas nang magkaayos sila ni Riker nang niyaya ni Zoraya ang asawa na umuwi sa Korea. Eksakto naman na sa wakas, itapos na rin ang problema nito sa Pilipinas. Isama pa na bumalik na uli sa trabaho ang mga kaibigan nitong sina Nimbus at Alaric. Ipinaliwanag ni Riker na kaya ganoon na lang talaga naging kaabala ito ay dahil na rin sa ilang beses na pagliban ng 2 kaibigan sa trabaho. Pareho kasi nasa first trimester ng pagbubuntis ang mga misis ng mga ito kaya nahirapang pumasok. Isama pa na si Alaric ay kakasalang din sa best friend nito at nagkaroon ng isang mahabang leave para sa honeymoon. Si Riker naman ang nag-leave para makabawi lalo sa kanya. Pero sa mga nakalipas sa linggo, kahit abala, ay masasabi ni Zoraya na bumabawi talaga ang asawa sa kanya. Hanggang maaari, ay sinusubukan nitong sundin ang mga bili niya na huwag masyadong pahirapan ng sarili sa trabaho. Kahit maraming inaasikaso sa opisina, ay umuwi pa rin ito ng tama sa oras, kaya marami pa rin silang oras sa isa't isa. Tuwing weekend din, ay hindi talaga ito pumapasok sa trabaho. Ginugugo lang nito ang oras sa kanya. Lalo pa naging masaya si Zoraya sa piling ng asawa mula nang buksan nila ang damdamin sa isa't isa. Wala na rin naging problema kay Jem. Inamin sa kanya ni Riker na wala talaga itong nararamdaman para sa babae. Kaya lang daw nito pinatulan si Jem noon ay dahil na rin naisip na pakikisama sa ilang mga babae ang makakapagpaalis ng sakit na nararamdaman nito na maghiwalay sila. Hindi na rin ginulo pa ni Jem si Riker at hindi na rin nagtangkang lapitan ito kahit sa labas pa ng opisina. All is well between them. Pareho silang sabik na umuwi ng Korea. Lalo na at pareho nagdedemand na ang mga magulang nila na magpakita raw ang mga ito. Namimiss na sila ng kanyang pamilya. Pero pagkatungtong sa Korea, ay niyaya muna ni Zoraya ang asawa sa Seoul Tower. Hindi kagaya sa Pilipinas, ay hindi pinagkakaguluhan si Riker ng mga tao dahil sikat lang ito sa business world pagdating sa Korea. Sa Pilipinas kasi, kailangan pa nila maging discreet o di kaya ay magsama ng maraming mga bodyguard kung hindi nila gustong pagkaguluhan dahil kilalang kilala si Riker at ang mga kaibigan nito roon. Ilang beses kasi nasasama sa mga article ng magazine at dyaryo ang 6 na magkakaibigan dahil na rin sa tagumpay na nakamit. Lalo na at ipinanganak pa sila sa sariling bansa, kaya kilalang kilala ang mga ito sa Pilipinas. Ngayon ay malaya sila nakakalakad sa Seoul Tower. Binalikan nila ang Locks of Love. Natabunan na inilagay nilang padlock pero nagtagumpay pa rin naman silang makita. Sa lugar na ito, una mong sinabi sa akin na mahal mo ko at unang beses din na hinalikan mo ako. Nakangiting pag-alala ni Zoraya. Nakayakap siya kay Riker. It's a memorable place for us. Humiti siya. I know, kaya nga gusto ko rin na magpunta muna tayo dito. Gusto ko na gawin memorable ang unang regalo na ibibigay ko sa iyo ngayong mag-asawa na tayo. Tumaas ang isang kilay ni Riker. Unang regalo? You have already given me so much. Your heart, your innocence. Sa tingin ko ay wala na talaga akong mahihiling pa. Kumibot-kibot ang mga labi ni Zoraya. Wala na talaga? Napaisip si Riker. Maya-maya ay ngumiti. Well, gusto ko rin naman na magkaanak kagaya ng mga kaibigan ko pero pinutol niya ang pagsasalita ng asawa ng halikan niya ito. Your wish is granted, Mr. Riker. Bahagya pang nagulat at naguluhan si Riker. Wish? You mean, nanlaki ang mga mata nito nang ma-digest ang ibig niyang sabihin. I'm 4 weeks pregnant, nakangiting sabi ni Zoraya. Dahil sa tuwa ay nabuhat siya ng asawa. Halos magtitili siya dahil sa gulat sa ginawa nito pero mas nangibabaw ang saya. Ilang beses din siyang hinalikan ni Riker dahil sa saya. You made me the happiest man in the world today, Yobo. My pleasure. Ipinangako ko sa iyo at sa sarili ko. Nababawi ako sa iyo, Riker. Ibibigay ko ang makakapagpasaya sa iyo. I'm going to prove that I am worth of your love. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na hindi na kailangan. Basta nandyan ka sa tabi ko at minamahal mo ko. Worth it na ang pagmamahal na inaalay ko sa iyo na mas titindi pa sa iaalay ko sa hinaharap. Sumandig siya sa dibdib ni Riker. I love you so much, Yobo. Saranghe. Hinalikan siya ni Riker sa mga labi. Saranghe Zora. Saranghe my love. Yobo. At sa sitwasyon nilang iyon
E wala nang mahihiling pa si Zoraya. Kontento na siya sa buhay. Napakaganda niyon para sa kanya. And for her, the world was so good because she was with the man she loved. She was with Riker. The world was good because he was in it. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa aming kwentong pag-ibig. Mga kafelisidad, ano naman kaya ang naghihintay kay Blake, ang seryoso sa lahat na magkakaibigan? Abangan! Shoutout po kina Nuray ni Aini at Jerilyn Tagumaya. Maraming salamat po!